Okay, so good morning BTLE, HE, 3A, and 3B. So, today, ang ating discussion is about carry-out measurements and calculations. So, ibig sabihin, kung paano natin susukatin yung mga body measurements na kailangan natin to make a pattern. So, for today, ang focus lang natin is yung para sa blouse natin, no? So, yung mga measurements na i-discuss ko or yung mga body measurements na iti-take natin is for blouse. Okay. So, before we proceed, syempre kailangan muna nating aralin yung mga definition of terms para kapag nag-measure na tayo, mas madali na para sa atin. Okay? So, unang-una, of course, kailangan, pag nag-take tayo ng body measurements, accurate. So, importante yung accuracy ng ating pagsusukat. Kasi, kapag ka nagkamali tayo or hindi accurate yung pag-measure natin, may tendency na makasira tayo ng tela or makapagsayang tayo ng tela kasi uulitin natin ulit yung tatahiin natin. It's a waste of time din dahil magsa-start ka na naman from measuring the body measurements. So, kailangan kapag nag-take tayo ng body measurements, accurate na siya. Meaning, exactness of a measured distance or circumference. So, hindi tayo nag-a-add ng allowance. For example, i-measure mo yung bust ng iyong patron. So, sabi niya, dagdagan mo nga ng mga 5 inches para may allowance. So, kailangan hindi tayo mag-a-add ng sobrang laking allowance. So, usually, ang nilalagay lang natin na allowance for circumferential measurements is 2 fingers. Mag-i-insert tayo ng 2 fingers dun sa ating tape measure as allowance. Okay? Hindi na po tayo kailangan mag-add ng 2 inches, 5 inches. Masyado na malaki yung ganong addition ng measurement. So, 2 fingers lang usually. Calculation, yan, the process or an act of calculating. So, sa pananahi, hindi lang tayo basta-basta magme-measure, hindi lang tayo basta-bastang magpo-proceed sa pananahi, meron din tayong mga calculation. So, minsan mag-divide tayo, minsan mag-add, and minsan mag-minus naman tayo. So, importante na kapag ka or after nating mag-take ng body measurements, i-calculate na natin siya. I-divide na ang kailangang i-divide, i-minus na ang kailangang i-minus. Okay? Para kapag nag-pattern drafting na tayo, tuloy-tuloy tayo. So, calculator, ayan, pwede tayong gumamit ng calculator kapag nagka-calculate tayo ng measurements, for example, sa bus. Doon kasi sa pattern drafting, sa process natin doon, ang kailangan lang natin is 1/4 of bus. So, ika-calculate na natin siya bago tayo mag-proceed sa pattern drafting. So, pwede tayong gumamit ng calculator or pwede rin namang mano-mano. Okay? Next naman is yung conversion. Ayan. So, from inches to centimeter, parang ganun. Pero usually, tayo gagamit lang tayo ng inches. Kasi, yun yung usual or commonly used sa atin sa Philippines. Next is yung cost. Ayan. So, kung halimbawa may magpapatahi sa'yo, dapat alam mong i-compute yung cost nung gagamitin mo. For example, yung fabric, yung labor, yung kuryente. Ayan. So, para alam mo kung magkano yung ipapabayad mo sa kanya kung sakaling may magpapatahi sa'yo. Or kung halimbawa man, meron kang gustong bilhing damit, kaso mahal siya. So, ikaw na lang gagawa. So, magkakosting ka. Ibig sabihin, i-compute mo magkano yung gagastusin mo kung ikaw na lang mananahi. Okay? So, English system naman, ito, di ba, meron tayong English, meron tayong metric system. So, yung inches na gagamitin natin, under siya sa English system. Okay? Most of the time naman, inches lang ang gagamitin natin or centimeter. So, grain, the direction of fabric threads. So, kailangan ma-identify muna natin paano ba yung flow ng ating
grain or yung threads sa ating fabric. Bakit? Para ma-identify natin kung tabingi ba yung pagka-cut or diretso siya. Kailangan diretsohin muna natin para hindi tayo makasira ng tela. Next is yung hemline. So the marked line at the bottom of the garment where the hem is turned. Ang hemline is yung laylayan. Okay? Laylayan sa skirt, laylayan sa manggas or sleeve, laylayan sa blouse or t-shirt. Yan. Later, mapapakita ko yung example. And then, IMC or individual measurement chart. So, dito nakalagay yung individual measurements nyo. Per patron, hindi po pwedeng halo-halo ha. Yung measurement ni Juan tapos measurement ni Pedro magkakasama. Hindi pwede. Kailangan separate sila. Okay? Para organize, para hindi rin tayo magkamali during pattern drafting. Then length. Yan, kailangan ma-identify natin or alam nating identify yung length and width ng ating fabric. O kaya naman ng patron natin. So, hata natin siya, paano ba yung pa-length, paano yung pa-width, okay? Then measurement, of course, yung mga sukat na gagamitin natin sa pagpapattern natin or sa pattern drafting. And a systematic procedure of determining the quantity or extent of the entire measurable dimension. For example, body measurements. Yan. Ano nga ba yung mga sukat na kailangan nating i-measure para makapag-create tayo ng blouse or isang garment. Next is yung metric system. So, under dyan is yung centimeter. Yan, centimeter, meter, millimeter. Okay? Pero sa ating, sa clothing, ang gagamitin lang naman natin under metric system is yung centimeter usually. Okay? Next is yung pattern. Yan, so, sa pag-create ng isang garment, hindi lang tayo basta magka-cut ng fabric, kailangan gagawa muna tayo ng pattern. Kumbaga, parang blueprint. Okay? Based yung pattern natin sa measurements na tinake natin sa ating client or sa ating patron. Kung ano yung measurement nung or body measurements ng client natin, yun din ang nakalagay sa ating pattern. Next is yung width or lapad. Yan. So usually ang width, kung ano yung lapad ng tela, sasabihin sa iyo nung mga nagtitinda sa palengke, ano po ba, 60 width, 90 width, 45 width. So dapat alam mo kung ano yon. Okay? Lapad ng tela. Yung niyayarda po natin, yun yung length. Ilang yarda, gaano kahaba, ano yung length. Okay? So these are the body measurements or usual na measurement na tinitake natin. Meron tayong horizontal, vertical, and meron din tayong circumferential. Okay? So parts of the body to be measured can be taken. Ibig sabihin, usually, ang measurement ng ating body measurements taken nga horizontally, vertically, or circumferential. So horizontal measurement is taken from left of the figure to the right. So from left, papunta sa right. Horizontal. The vertical measurement is taken from the top of the body figure to its base. Vertical from top to bottom or from top up to the desired length. Okay? Circumferential measurement is taken around the body. Ibig sabihin, paikot. Circumferential. Okay? May mga body measurements na under sa horizontal measurement, meron ding under sa vertical measurement, and meron ding under sa circumferential measurement. So, measurements needed for blouse. Ito, yung first is circumferential measurements. Okay? Ito mga example na ipapakita ko, taken circumferentially. Ibig sabihin, paikot. Okay? So, first is yung bust or B. Bakit may B? Para kapag sanay na kayo, shortcut na lang tayo. Kasi pag nagtitake tayo ng body measurements, kailangan hindi tayo mabagal magsulat. So, para mabilis, ito na lang letter B. Shortcut niya. Shortcut for bust. Okay? Bust or B
Lift your arms to the side, measure around your body, crossing over the fullest part of your bust. The tape measure must run directly over your nipples and across your shoulder blades on your back. So, lagi namin sinasabi, kailangan parallel siya sa ground. Ibig sabihin, ito diretsyo, hindi po siya paslant. Okay? Not too loose, not too tight. Okay? So, kailangan dadaan siya dun sa fullest part ng iyong breast. Okay? Para masukat talaga natin or matake talaga natin accurately yung sa bust part niya. So, kailangan dito tayo sa side matatapos, hindi sa gitna. Bakit? Para hindi mailang yung ating client or hindi mailang yung ating patron. Okay? So, ito yung front view niya. Ito naman yung sa back view. Tapos, sa side tayo matatapos. Ganun lang siya. Meron akong video na i-send din para mapanood ninyo. Yung actual way natin paano tayo mag-take ng body measurements. Okay? So, next is yung sa waist. Yan. So, ito, dapat merong someone na magte-take ng waist measurement mo. Okay? So, ito yung shortcut for the waist, W. Measure around the waist at the narrowest natural waistline point, allowing 2 fingers between your waist and tape measure. So, lagi nating tatandaan kapag circumferential measurement, lagi tayong mag-a-add ng 2 fingers as allowance. Okay? So, sabi niya dun sa narrowest part ng iyong waistline. Minsan lang, kapag kayong client medyo apple body shape, medyo mahirap ma-identify kung nasan yung waist niya kasi usually malaki ang kanilang tiyan. Okay? So, ang gagawin na lang natin, tatansyahin na lang natin kung saan natin nilolocate yung kanilang waist. Pero usually, dun sa narrowest, ibig sabihin pinakamaliit na part ng iyong waistline. Okay? So, next is the hips or age. Measure around the fullest part of your hips. As a guide, this is often 20 cm below your natural waistline and stand with your knees together. And so, sinabi niya, from your natural waistline, for example, dito, ang ginagawa namin, we measure 7 inches downward. So, for example, ito yung natural waistline natin, 7 inches downward, then doon natin i-measure yung hips ng client sa fullest part. Ibig sabihin sa pinakamalaking part ng kanyang hips, kasama po ang puwet. Okay? Hindi sa taas ng puwet, hindi sa ibaba ng puwet, kundi sa gitna ng puwet. Tapos, kailangan matatapos tayo sa side. Pero dito kasi sa picture, pinakita lang niya. Kaya doon niya nilagay yung kanyang kamay. Pero dapat dito siya sa side matatapos. Okay? So, minsan, merong mga client na mababa ang kanilang hips. So, tatansyahin natin kung saan yung fullest part ng kanyang hips. Okay? Paikot din. So, add 2 fingers as allowance. Not too loose, not too tight. Next is yung armhole. Measure around the shoulder under the armpit. So ito, sa kilikili. Ito usually ginagamit siya for sleeveless para ma-measure natin para hindi naman masyadong mababa yung sa kilikili niya. Hindi rin masyadong masikip. So kaya siya kinukuha yung measurement ng armhole. Pero sa pag-create ng blouse, hindi natin siya gagamitin sa pattern drafting, pero pwede natin siyang magamit to check kung hindi masikip sa kilikili yung damit na gagamitin natin. Okay? Paikot lang siya. Not too tight, not too loose. Tapos, 2 fingers, allowance. Next naman is yung sleeve girt. Measure around the fullest part of the upper arm. So, ito, hindi naman ibig sabihin na dito lang sa part na yon, depende sa length ng ating sleeve. So, kung halimbawa, hanggang dito yung sleeve mo, so ito, i-adjust natin, dito mo siya ipapaikot. Doon mo iti-take yung sleeve girt natin or SG. Okay? So, ito naman, guide lang to, na kung halimbawa, bandang elbow yung iyong sleeve,
So sabi niya, do a fairly loose measurement around the bent elbow. Ibig sabihin, wag namang exact yung sleeve girth natin. Bakit? Kasi usually binibend natin yung elbow natin or yung siko natin. So para naman hindi mahirapan yung client natin sa pagkilos, medyo lagyan naman natin ng konting allowance. Okay? Not too loose, not too tight. Palagi ang ating ruling sa circumferential measurement. Next are the vertical measurements. So ano nga ba yun? So under dyan is yung bust height natin or BH. Measure from tip of the shoulder to the center of bust or nipple. So from the tip of our shoulder or neck, ito sa side ng ating neck, from that point pababa sa ating bust height or sa ating nipple. Pero hindi mo na siya kailangang actually, minsan hindi na natin kailangang idikit or itanong sa client, saan ba yung nipple mo? So, para lang hindi mailang, tatansyahin lang natin. Okay? Siguro yung sa gitnang part ng kanyang breast. So, tatansyahin lang, dapat mabilis lang. Hindi tayo dapat magtagal. Pag hindi tayo sure, pwede naman natin ulitin yung pag-take ng measurement. Next is waistline. Measure from tip of shoulder over bust to natural waistline. So from the tip of our shoulder or neck, yan. Tapos dadaan siya sa ating breast, pababa dun sa ating natural waist. Kapag hindi pa tayo expert, or hindi pa tayo sanay mag-take ng body measurements, medyo mahihirapan tayong mahanap yung kanyang natural waistline. So ang tip namin is maglagay tayo or magtali tayo ng tape measure, another tape measure sa kanyang waist para ma-identify natin agad na saan yung kanyang natural waistline. So kung walang another tape measure, pwede naman kahit na anong, for example, tela lang or tali. Yan. Wag lang masyadong masikip, baka hindi na makahinga si client. Okay? Ayan. Next is sleeve length. So sleeve length or SL taken from the tip of the shoulder down to the desired length. Yan. So for example, ito yung tip ng iyong shoulder down to the desired length. Kung gusto mong long sleeve, hanggang dito sa wrist. Kung gusto mo namang short sleeve lang, hanggang dito. Yan. Kung gusto mong 3/4 from this point, pababa. Yan. Up to your desired length. So walang magsasabi sa'yo kung gaano kahaba. Depende sa client. No? Kung gusto niya, or yung pinapagawa niyang damit is long sleeve, so kailangan may measure mo siya hanggang dito sa wrist. Then, kasabay nun is yung sa sleeve girth. Of course, ito mo sa wrist din may measure yung sleeve girth. The next naman is the full length or FL, measure from nape of neck to natural waist. So, etong sa full length natin, iba siya dun sa waistline, no? Kasi yung sa waistline, hanggang dito siya. So, sa full length natin is kung gaano ba kahaba yung ating blouse. So, usually, ang ginagawa namin from the natural or from the waistline, plus 7 inches downward. Okay? So, from the neck or the nape of neck, pababa. Okay? Doon sa ating desired length. Usually, gusto nila crop top o doon lang. Yung iba naman gusto medyo mahaba. Okay? Full length ang tawag doon. Next are the horizontal measurements. So first is yung shoulder or SH. Measure across the back of neck from the socket of one shoulder to socket of the other shoulder. So, na-mention ko kahapon sa mga BTLE HE3B na meron tayong parang bump doon, merong maliit na bone na nakaangat. Yan. So, kailangan malocate muna natin kung nasan yung bone na yon o yung bump na yon. Then, we measure 1 inch or 1 inch away from that bone. Okay, for example, ito yung bone, tapos 1 inch away from that bone, doon ang ating starting point. Then, we measure shoulder from that bone, tapos 1 inch away from that bone. Okay?
Kasi kung dun lang tayo sa bone magsa-start, medyo maliit yung ating shoulder nun. Iiksi yung sa shoulder part ng ating blouse. So, kailangan lalayo tayo dun sa bone, 1 inch, then starting point, then matatapos tayo 1 inch away from that bone again. So, usually, ginagawa namin, we curve. Yan, yung hindi siya diretso lang. Kailangan kukunin mo yung sa back part ng kanyang neck. Okay? Next is yung bust width or BW. Measure from your one nipple to other nipple. Or from one bust point to up to the other bust point. So, hindi natin kailangan magtagal sa pag-measure niyan kasi may ilang yung ating client. So, kailangan tatansyahin natin siya mabilis. Titignan lang natin yung center part ng kanyang bust. Okay? So, from one bust point to up to the other bust point. Bust width yun. Next is yung across chest. So, across chest or AC, measure from armpit across chest to armpit positioning. Tape measure 4 inches down from nape of neck. So, pwede rin sa side ng shoulder. For example, from that shoulder tip, we measure 4 inches downward. Tapos, dun tayo mag-start mag-measure sa across chest natin. Kaya siya may plus or minus kasi hindi naman tayo pare-pareho ng taas ng shoulder. Meron kasing iba, mataas ang shoulder, meron iba mababa ang shoulder. So, tatansyahin nyo lang kung nasaan yung part ng kanyang kilikili. Okay? Pag expert na, usually hindi na nag-measure ng 4 inches, itatapat na lang sa kilikili niya. So, kailangan si client, tatayo siya nung natural na tayo niya, hindi yung sobrang straight ng katawan, ha? Kailangan yung natural way niya ng pagtayo. Ayan. So, from that kilikili, across the chest, dadaan tayo sa chest, tapos sa other kilikili. Ayan. Next is yung across back or AB. Measure from armpit across back to armpit, positioning tape measure plus or minus 4 inches downward from nape of neck. Okay? Or tip of shoulder. Yan. So, from this armpit or kilikili, dadaan po sa likod, then the next kilikili or armpit. Okay? So, usually, measure 4 inches downward, tapos yun ang starting point mo. So, kapag nag-measure na kayo, mapapansin nyo, mas malaki ang measurement ng across back sa across chest. Kasi usually, mas malapad ang ating likod compare sa ating part na sa front. Okay? Then, kailangan din kasi mas malaki siya ng mga 1 inch dahil usually nagbe-bend tayo forward. Hindi naman tayo nagbe-bend backward. So, kailangan natin ng additional or parang allowance para makamove tayo. Next. So, ito na. Last part na ng ating discussion sa body measurements needed for blouse. So, ito lang parang summary siya. Pero may halo na siya para din sa skirt, sa pants. So, doon na natatapos ang ating discussion for today. Kung may question, pwedeng magtanong. Okay?